ano yung makakatulong sa atin na mahimbing matulog. Ito po yun. Alam niyo, minsan napakarami po nating gusto sa buhay, mga plano-plano sa buhay. Ano po? Hindi naman masama yan. Meron tayong mga dreams, meron tayong mga goals. Ito probably yung best advice about po dyan sa mga pagpaplano, para paano nga ba yung mga plano na yan magsasucceed, paano ba makakamtan yung mga gusto mo sa buhay. Napakasimple lang po. Kailangan natin i-seek yung will ng Panginoon. Ganun lang po kasimple. Kasi po, ito nga, napakaganda ng Proverbs 19, verse 21. Ano ba sabi? Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Himay-himayin natin ano ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, kahit napakarami mong plano sa buhay at akala mo, yan ay planchadong-planchado na, parang inisip mo na lahat. Pero pag hindi po yan ang purpose ng Panginoon para sa inyo, ay wala pong mangyayari talaga. Ilang beses ko na na-prove yan sa sarili kong buhay. Ano po? Isang aspeto yung pag-low carb. Kahit yung pag-low carb mo, pag-pray mo, Lord, ano bang dapat gawin? Ano po ba yung mga tamang gawin dito sa pag-low carb ko? Guide me, and you never know, ililid ka ng Panginoon na makakita mo yung mga resources that will help you. Ganun din sa mga pinaplano-plano mo. Ano man yan, ang mga binabalak mong gawin sa buhay mo, two different pathways yan. One pathway is, nagtataka ka, ang dami-dami mong pinaplano, parang walang natutupad. Paano naman kasi kapatid? Hindi ka humihingi ng basbas dun sa mag-grant ng blessing. Hindi ka humihingi ng basbas. You have to pray about that. So, yan yung unang scenario. Yung ikalawang scenario ay, natutupad na siya, ganun, pero nagkakaroon ng aberya after. Maaring matupad kasi pinilit mo right? For example, pinilit mo yung relasyon, di ba? Pinilit mo, pero hindi mo rin siya kasi hiningian ng basbas. Walang prayer. Di po ba? And yet ito nangyari to sa akin kasi ang tagal kong panahon na walang pananampalataya, and I can tell you, walang iba nangyari sa aking buhay kundi gulo. Paano naman, dami-dami kong plano. Hindi naman ako nagpe-pray about it. So ito, payong kapatid, coming from someone na napakarami ng pagkakamali na nagawa sa buhay. Katulad ng paggabay ko sa inyo sa pag-low carb, kasi syempre kahit papano biniyayaan tayong may konti tayong alam. Ito naman, sinishare ko sa inyo, practical experience naman. Bilang real life experience, bilang ate ninyo, kapatid ninyo, ano ba yung mga pwede nating gawin para masarap yung tulog natin sa gabi. Masarap yung mahimbing, hindi ka nag-worry. Pag grabe yung worry mo, isa yan sa mga signs Isa yan sa mga signs na malayo ka dun sa tagapagbigay ng biyaya, right? Not to say na parang gawin mong ATM si God, ha? Di man ATM si God. But to seek His will. Sa kahit anong pagpaplano mo, seek God's will.